Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM pinangunahan ang pagpapasinaya sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Walang lamangan sa pre-trial ng impeachment ayon kay Senate Secretary Bantug Jr. Impeachment trial magsisimula na sa July 6. Lamangan sa pre-trial, fake news umano ayon kay Representative Jervil Luistro. Entry visa fees tungong Japan itataas ng 5 beses simula July 1. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagpapasinaya sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na isa sa mga pangunahing proyekto ng administrasyon na layong pataasin ang produksyon ng agrikultura ng Mabini, Bohol. Ito ay pagtatatag ng bagong infrastruktura ng patubig na inaasahang magbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng tubig para sa irigasyon ng mahigit 530 hektarya ng sakahan. Inaasahan din na ito ay makakatulong na mapataas ang ani at pagpapaunlad ng aquaculture, gayon din ang pamamahala sa pagbaha. Ang Mabini Kayakay SRIP ay nagkakahalaga ng 833.37 million pesos na nasa ilalim ng pagpapatupad ng National Irrigation Administration at direktang makakatulong sa higit 700 magsasaka sa mga barangay ng Abaca, San Roque, Agipo, Cabidyan, Mabini, kasama na rin ang barangay Kayakay sa Alicia. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa isang taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa isang taon. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit ng 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan ang kanilang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maaasahan pagkukunan ng tubig para sa mga pananim. Kaisa ang National Irrigation Administration. Patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Nariyan ang bunot-bunot na irrigation project sa Buena Vista na higit 84% na ang natapos at ang Hibali irrigation project sa Danao na nasa 44% na naisagawa. At ipinapatupad din natin ang Molinaw Dam Improvement Project sa Pilar, ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman, at ang Mandawag Irrigation Project sa Kalapit. Abiso naman para sa mga planong bumiyahe ng Japan. Inanunsyo ng pamahalaan ng Japan ang pagtataas ng entry visa fees sa mga dayuhan simula July 1. Magkakaroon ito ng 5 beses na pagtaas mula sa dating 3,000 yen o higit 1,100 pesos para sa single entry visa. Magiging 15,000 yen o 5,850 pesos na ito. Habang para naman sa multiple entry visa, mula sa 6,000 yen o higit 2,300 pesos, tataas ito sa 30,000 yen o katumbas ng 11,700 pesos. Inanunsyo ito ng Japanese Foreign Minister matapos maaprubahan ang mga pagbabago sa ordinansa ukol sa visa fees at iba pang bayarin para sa mga turista, estudyante at business travelers. Ang naturang pagtaas ay ang pinakaunang major revision ng Japan sa foreign visa.
matapos ang halos 48 taon dahil sa layo ng bansa na makabawi sa tumataas na administrative costs na may kaugnayan sa immigration at pagproseso ng visa. Kaugnay nito, matatanda ang ilang linggo bago ang anunsyo, pinag-aaralan na ng Embahada ng Japan sa Pilipinas ang pagpapadali ng pagbiyahe ng mga Pilipino patungong Japan, kabilang ang posibleng visa-free entry. Para sa ating ulat panahon, bahagyang lumalakas ang minamatang Bagyong Francisco habang ito ay bumabaybay sa Philippine Sea. Huling namataan ang sentro ng bagyo higit 400 kilometro sa silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Inasahang mas malakas pa ang bagyo sa Martes at itinaas na rin ang wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan at eastern portion ng Babuyan Islands, kung saan makakaranas ang pagbugso ng malakas na hangin at pagulan. Tinataya namang lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Francisco sa Biyernes. Samantala, apektado rin ng southwest monsoon o habagat ang malaking bahagi ng bansa, lalo ng Palawan, Visayas at Mindanao. Asahan din ang pagbugso ng malakas na hangin at pagulan sa mga apektado ng habagat. Susunod sa News Force. Impeachment trial magsisimula na sa July 6. Lamangan sa pre-trial, fake news umano ayon kay Representative Jervy Luistro. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.